ng blameless, walang kapintasan. At dahil sa dugo ng Panginoong Kristo, na binuo sa atin ang tingin ng Diyos sa atin, blameless. Hinugasan mula ulo hanggang from head to toe, mula ulo ng tangapakan, ang buong buhay mo'y inilinis, hinugasan ng dugo ng Panginoon. Kaya ang tingin ng Diyos sa iyo, hindi ng tao, kapag ininaliwa, nalakaran mo, ganyan din ang magiging ng tingin ng tao, o wala kang kapitasan sa sabi. Ang ganda-ganda ba ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Ara? Praise the Lord! Ang tatapang ninyo, atapang na tao, hindi atakot. Totoo po yun. Pananagutan natin. Balik ka doon. Balik kasi wala tayo. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Ginawa pala tayong bantay. At ito yung malinaw na sinabi kay Ezekiel. Ezekiel, yung mga unbeliever na malapit sa atin, mga mahal mo sa buhay, pananagutan natin yan. At lalo na yung kapwa mo Kristiyano, ng lamig, at hindi mo na palalahanan, ang dugo niyan ay pananagutan mo sa akin. Sabi ng Diyos kay Ezekiel. Sasagutin natin yan. Kaya lahat ng tao, huwag nating aayunan. At sabi ng lamig, sige, magpalamig ka nga muna. Ayan. Ituwid nyo. Kailangan mo nating mabuhay ng matuwid. Amen. Yun. Kailangan mo na natin mabuhay ng matuwid. Hindi tayo basta papasok. Wow! Ang ganda doon! Wow! Ang ganda pala doon! Ako yung papugda ko pumasok. Pero, requirement. Ang requirement ay magpakalinis ka sa buhay. Hindi po pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos ang namang bagay na marumi. Kaya nga binagsak si Satanas ay dahil sa kanyang maruming pag-iisip. Ano yung dahil sa gustuhan niya? Yung dahil sa kanyang I will. Ito ang gusto kong mangyari, ito ang gusto ko, di ba? Lagi tayo, ang gusto ko. Bakit hindi natin subukan? Ba't hindi natin gawin na ang gusto naman ng Panginoon ang sundin natin? Hindi sarili natin. Yes. Tama ba? Pero dahil sa tulong mo at iyong matyagang pananalangin, iyak mo sa Lord. Ikasok mo, Lord. Gusto ng Diyos na mapatunayan mo ng Diyos, mapatunayan ng Diyos na ikaw ay totoo sa iyong ginagawa. Kasi kapag nakita ng Diyos, yung pagtitiis na ginagawa mo para sa Kanya at para hindi magbago ang pagtingin ng Diyos sa iyo, ang anak ko, nagtiis na lampasan na niya ang lahat ng pagtitiis na tulad ng pagtitiis na ginawa. Wala pa tayong pagtitiis na ginagawa na katulad ng pagtitiis ng Panginoong Jesus eh. Di ba? Wala pa tayo. Ang mga pagtitiis na ginagawa nating napakalain pa na si Jesus Christ, pinagdaanan niya yung lahat ng hirap para lang sa kaligtasan mo. Thank you, Jesus. Ay dapat ka magpasalamat. Dahil may nagtiis sa iyo. Sino nagtiis at nagtyaga, nagsakripisyo ng buhay niya para sa iyo? Si Kristo. Ikaw rin magtyaga. Para maging aware tayo. Tingin, listen very carefully. Mula sa pinag-aaralan natin ngayon, hindi papayagan ng Diyos na pumasok ang anumang masama sa kaharian ng Diyos. At hindi niya pinayagan na si Satanas ay may ganong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi pwede ang marumi ang pag-iisip. Hindi pwede ang marumi ang puso dahil hindi pwede sa kabanalan, sa kalangitan ang may maruming pag-iisip. Ang may mga kasalanan. Kaya ibabagsak siya. Kaya tayo, kaya ang sabi ni Eliza, yung panalangin niya, yung mga panalangin natin, na tayo laging magpakalinis. Lagi tayo magpakatotoo, magpakabuti tayo. Mag-umayos tayo. Dahil kasi, any moment, pwede tumating si Jesus. Pwede any moment. Jesus is coming soon. Pwede nga. Paano kung si Jesus ay biglang dumating na sa ganyang kalagayan ka, hindi tayo aware? Yung I will na yon, parang dito kaya may papaliwanag ng ayos eh. Yung I will na yon, ang magpapabaksak sa atin. Kita nyo? Tingnan nyo, ang dami mga
mga Christian, marami mga lingkod ng Diyos ang bumagsak. Bakit? May sa iwin. Ang prayer is, ilayo ako ng Diyos na katulad ng narinig ni Erica na sinabi ko sa kanila na ilayo ako sa lahat. Na sinabi ko sa kanila, ilayo ako sa lahat. At yun ang lagi ang nilalaman sa panalangin. Si Erica lagi ang lagi nagpipray ng layo ko sa tukso, layo ko sa kahalayan, layo ko sa... Ito ang yun. Kita ko sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang katastasan. Grabe, no? Whatever happen, gagawin niya yon. Kahit paano may yan. Di ba tayo? By hook or by crook, gagawin natin yan. By hook, by crook. Gagawin natin yan. Kasi ganun, yun, ngayon ko lang naiintindihan, naunawaan. Na yung parang mga salitang yun, ay galing kay Satanas. By hook or by crook. Di ba? Tayo wala tayong ibang gagawin, kundi ang sumunod sa Diyos. Hindi para ipagpilitan yung gusto natin. Kasi lagi tayong, ang number one enemy natin ay yung self. Tayo, kaya minsan, kaya malimit tayo nahuhulog. Sa nahulog sa pagkakasala. Marami napapahamak dahil sa sariling kagustuhan. So, saka lang ma-realize kapag may mga maganda na hindi nangyari. Tingnan nyo. Kaya yung mga pagbabackslide, sa totoo lang, wala namang, hindi naman talaga dapat nangyayari yung pagbabackslide eh. Isa lamang yan sa paraan na ginagawa ni Satanas para ikaw ay manghina. At gusto niyang ibalik ka sa dati niyang kalalagayan kasi dati ikaw ay pag-aari niya. Dati ikaw ay kanya-kanya at napapasunod ka niya sa gusto niya. Kaya nga sabi niya, kaya I will, ikaw ay ahawakan niya. Kaya I will, kaya kitang pasunodin. Kaya yun ang kalooban at gusto niya maging mas mataas pa sa Diyos, mas higitan pa ang Diyos. Nasa kailayan, masaysa. Kahilayan, ano nga? Ano yung kahilayan? Ano po yun? Tingnan mo sila, masaya sila. Hindi sila nag-aaway, hindi sila, wala silang problema. Tapos masaya sila. Ganito. Mga Naisip ko ba nga, pagpaparte, Lord, bakit Lord? Diyos ko, Marami yun mga ang kahilayan. parang question ko siya. Tapos doon ko naalala ng lahat. Mali pala yung lahat. Yung question ko siya nga. Samantala siya, hindi siya nagreklamo, nagpapakamatay siya. Namin siya mag-browse na. Ay, Bisaya siya. Tama naman. Hindi, sa Bisaya kasi nagpakamatay. Nung namatay siya, gawa, niligtas kitang lahat. Niligtas niya ako. Tapos kinulahat Oo, siya. namatay. Pero actually, hindi po siya nagpakamatay. Kaya may nagpapasalamat sa Yung namatay siya sa cross. Pero yung nagpakamatay kasi, ibang term kasi pag nagpakamatay, nagbigti yun. Oo, si Judas, ganun nagpakamatay. Kaya yan, sa loob ko, dapat hindi pala ako nagreklamo sa lahat ng bagay. Kung anong hiningi ko sa kanya, lahat binigay niya, tinutulong sa kailangan namin sa araw. Sabi ko lahat, maraming salamat Lord. Dati Panginoon, pag mayroong patay, ako'y natutuwa sa may patay. Gawa pupunta ako, magsusugal ako. Pero dati ganun yun ha. Pero noon ngayon. Gawa pala gawang magsusugal. Imbis maawa ka, gawa na namatay siya. Ako natutuwa, gawa nga nang nagsusugal. Ako'y nakapanda. Kaya, yan, inaalis ng God. lahat Hallelujah. ng Panginoon sa akin. Talagang tinanggal. Kaya sabi ko, tinanggal mo nga lahat ng aking dati kong mga bisyo. Akin pa ba asawa, hindi tanggalin? Tanggalin ang bisyo.